Umaga po sa lahat, ha? So, ngayon ano ba ngayon? Wednesday ba ngayon o Tuesday? So, anyway, almusal po tayo. Pero bago ang lahat, magdasal tayo sa Panginoon. Magpasalamat sa biyayang ipinagkaloob. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkain ipinagkaloob niyo sa amin, sa blessings. Gabayan niyo po ang pamilya namin, ang mga anak namin sa pagpasok nila sa kanilang paaralan, sa papunta, pauwi. Gabayan niyo po ang kaming lahat, kaming mag-asawa, bigyan ng kalusugan, bigyan ng spiritual na kalakasan, tanggalin lahat ng mga bumabalot na kadiliman sa aming pagkatao, ilayo niyo kami sa anumang sakit, masamang espiritu, masamang tao. Iligtas niyo po kami sa anumang kapahamakan o sakuna at sa anumang sakit sa katawan at espiritu. Maraming salamat po. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. So, mga kaglamerkol, kain po tayo. So, bago tayo kumain at naabang sumusubo ay magkwentuhan tayo. So, minag-PM po sa atin, nagtatanong, isang nanay, nagtatanong siya kung yung ating sabon ay pwede sa kanyang anak na may G6PD. Siguro hindi niya nababasa yung description. Ay ito pong ating sabon, yan po, ay pwede po to sa may G6PD anak, kasi yun nga po yung ating, kumbaga, naging inspirasyon ang ating anak na mayroong G6PD deficiency. Kung mapapansin nyo po dyan, mababasa nyo sa description niya, ay safe po to sa people with G6PD deficiency, sa mga nagbubuntis at nagpapadidi o lactating mothers. So, kumbaga, wala kayong dapat na ipag-alala kasi nga organic po to. Okay? Kahit sa mga alaga nyo. So, ma'am, talagang napakasip po to sa anak nyo. Kung mapapansin nyo, medyo light po to. Pero habang tumatagal po to, nagiging ganyan ang kulay niya. Nagiging light, napakalinaw na green. Yan po. Habang tumatagal siya. Okay? So, kahit ito po, habang tumatagal siya, nagiging ganito ang kulay niya. Parang light green, napakalinaw na light green. Transparent. So, tama po kayo sa tanong nyo kung pwede. Pwede po talaga to sa mga anak yung may G6PD. Kasi po yung anak namin, kaya ako nga po to ginawa, dahil po sa anak namin na mayroong G6PD or G6PD deficiency. Kasi nga po, yung mga sabon dyan na halos karamihan sa mga commercialized na sabon ay may mga synthetic ingredients or chemical na bawal sa ating mga anak na mayroong G6PD na pwede makatrigger sa kanilang karamdaman. Okay? So, huwag po kayong mag-alala kasi nga po ito ay tested na. Hindi man tayo kilala po. Tested na po natin to sa mga anak ko, sa pamilya ko. Kaya nakakasiguro kayo na safe po to. Kasi nga po, wala po tong chemical. Walang chemical. Tingnan nyo po ang ingredients yan. No? Wala pong chemical yan. Content or ingredients. Wala po. I-visit nyo na lang kami dyan sa aming Shopee store. I-search nyo, Glam Miracle. Kusang lalabas na po yan. O kaya kung pwede rin po kayo mag-direct order sa amin. Kung direct order po kayo, mas makakamura po kayo kasi nga mas binababa namin yung price namin kasi nga walang babayaran na fees sa Shopee. Sa Shopee medyo pricey lang kasi nga yung malaki ang fees po dyan ng Shopee sa isang seller. Malaki ang bawas. So, ganun ang presyo natin. Pero pag direkta sa amin, lalo na kung bulk order, ay malaki ang bawas po namin. Malaki ang may babawas po namin. So, try nyo na po ito. Nakasalalay dito ang ating pangalan. Hindi natin ito i-recommend kung hindi magandang sabon para sa inyo. Maraming pwedeng paggamitan po nito. Okay? Kasi nga, 24-in-1 po. Napaka-safe niya para sa mga bata kasi nga galing sa mga organic plants lang. Kumbaga, bagong from the plants to the soap. Yan ang ating
ginagawa. Kumbaga, fresh na fresh lahat ng mga sangkap natin dito. Okay? So, huwag kayong mag-alala mga mami, mga nanay, tatay. Kasi nga po, ito ay ginawa po namin o ginawa ko para po talaga sa anak ko. Ngayon, napag-isipan ko na i-share din kasi nga napansin ko o na-find out ko na maraming nanay o maraming mga magulang na may mga anak na may G6PD. Ang G6PD po ay talagang nag-i-exist na yan noong pa mga panahon. Kahit ng mga before Christ pa, meron ng mga G6PD ang tao. So, ngayon, nagkaroon ng newborn screening sa mga bata. So, ngayon lang na find out yung G6PD. Baga napag-aralan kung ano yung G6PD. So, baga deficiency lang naman siya. Iwasan lang yung mga pagkain na dapat iwasan, yung mga chemical, yung mga ingredients, kasi nga po, meron yan. Kahit paunti-unti yan na sinasabi ng karamihan na okay lang, pag naipon na yan sa body natin, yan, magkukos yan ng, kumbaga, pag-trigger ng G6PD ng mga anak natin o kaya ng sarili natin. Bakit? Kasi nga po, yung asawa ko, may G6PD rin. Kasi doon namana ng anak ko, yung G6PD. Kasi yung asawa ko, namana niya naman, o nakuha doon sa tatay niya na may G6PD. Bakit find out namin na may G6PD yung tatay niya nung ipinanganak yung bunso namin na anak na lalaki. So ngayon, yung sa nakuha nung asawa ko sa tatay niya, kasi ganun yung explanation ng mga doktor na kapag lalaki ang may G6PD na anak mo, galing sa babae o sa asawa mong babae yung namana niya. Kung babae naman, galing sa lalaki. Ganun yon. So, yung babae yung asawa ko, namana niya sa tatay niya. Okay? Yung G6PD deficiency. Lalaki yung anak namin, namana naman sa kanya. Sa akin siguro, wala naman akong G6PD kasi wala naman kaming history ng ganun. Kasi yung tatay ng asawa ko ay Chinese. So, siguro mas malakas yung dugo niya na di ko alam kung anong explanation doon or medical term pwedeng magpaliwanag sa ganun kung bakit merong G6PD talaga yung tatay niya. Pero kahit Pilipino naman tayo, talagang kumbaga kasi nga naghalo-halo na yung ating mga genes. So siguro dahil sa hindi compatible, nagkaganon, kaya kumbaga nagkaroon ng G6PD yung tao. Okay? So deficiency lang naman. Iwasan lang naman yung mga dapat iwasan para kasi unang-una diyan pag hindi mo iwasan, pag naipon yan, talagang magte-trigger yung G6PD ng anak nyo. Ano yung mga symptoms nun? Makikita nyo yung mabilis na pagtibok ng puso niya. Kumbaga parang pinapam talaga yung puso niya. Sobrang bilis. Hindi naman siya pagod. Namumutla. Okay? Naninilaw yung skin niya. Yung wiwi niya parang ting. Tapos medyo may amoy na kakaiba. Yun. Yan ang mga symptoms lang na napansin ko sa anak namin. Pero simula nang ginamit namin to, sabi nga, skin lang daw, hindi naman nakakain. Mali po tayo doon. Kasi nga ang skin po natin ay ang una talagang bumabangga sa mga impurities na dumadapo sa ating katawan. Na galing sa mga ginagamit natin na products tulad ng itong mga hygienic product na to. Okay? So, mas mabuti na, sabi nga, prevention is better than cure. So ngayon, kung may paraan naman para ma-prevent natin, kaysa isang araw yung magsisi tayo. Kasi nga doon sa tatay ni Mrs. sabihanan ko, nung nagkasakit yon, wala siyang talagang sakit na masasabi mong malala. Bigla na lang nanghina yung kanyang katawan. Bakit? Nabigyan siya ng mga gamot na may ingredients, mga kaglamerican, na may ingredients na bawal sa may G6PD.
Okay? Later na lang namin na-find out na mayroon siyang G6 PD nga kasi nga namana ng aking asawa. At namana naman ng aking anak. So ngayon, kung alam siguro ng doktor, kasi nga sabi ko nga, 'di ba sabi ang noon mga panahon ay wala pang newborn screening test para sa mga bata. So yung tatay niya, hindi naman alam ng doktor na mayroong G6 PD. So nabigyan siya ng gamot na bawal doon sa kanyang G6 PD. So ngayon nag-trigger yung G6 PD niya, nagkaroon ng mga komplikasyon, hanggang iba na. Bigla na lang siyang nawala Hindi namin, ba't nanghina siya ng tuluyan? Yung pala doon sa mga medicine o mga gamot na pinapainom na sa kanya, na may content na chemical or ingredients na bawal sa kanya. So sana po naintindihan nyo na napakahalaga po talaga na iwasan natin. May mga nagsasabi kumukontra sa akin, puro daw ako negative. Alam na naman doon ako sa negative. Natural doon tayo sa positive. Positive na ating alam. Puro daw ako kontra. Hindi ko naman kayo kinukontra. Ang sinasabi ko lang, mag-iingat po tayo. Kung maaari, iwasan nyo. Anak nyo yan Kayo pa rin ang mag-aalaga sa mga anak nyo. Kayong nakakaalam kung ano yung tama. Huwag nyong itama yung mali. Hindi naman kayo po abogado. Okay? Ang sinasabi natin ay yung tama lang. Base lang sa ating experience. So, nasa inyo na po yan. Kung isa-sacrifice yung health ng anak nyo. Ang sinasabi lang po natin ay katotohanan. So, sige po, maraming salamat. Kung may katanungan po kayo about sa product po namin, sa product kong to, na aking ginawa, mag-message lang po kayo at sasagutin ko po yung mga katanungan nyo. Okay po, maraming salamat po. God bless po at ingat po tayong lahat. At huwag kakalimutang magpasalamat lagi sa Panginoon. Oo, minsan marami talagang bumabalot sa ating pagkatao. Alam nyo, kahapon, nasaktan ako kasi nga, napalo ko na naman yung anak kong bunso. Kasi nga, sobrang, yung kulit ba, habol sa nanay niya. Kasi yung nanay niya ay, nasanay na laging sinasama, laging nakadikit. Iniwasan kong ma-expose sa labas kasi alam nyo naman ngayon nagkalat talaga ang sakit. So wala na doon sa napalo ko na lang para tumigil. Pero alam nyo, bilang isang tatay, bilang isang magulang, hindi naman talaga ako pwede mamalo talaga. Pero pag sobra na yung anak, yung pinapakita ng anak ko, kahit yung panganay ko, malaki na yun, napalo ko pa rin yun. Kailangan makatikim din sila para malaman nila yung mali. So, pero pinagsisisihan ko yon. Kasi nga, sa sarili ko ay nakakalungkot naman talaga na makita mo yung anak mo na napalo mo. Hindi ko sinasadya. Siguro sa bugso ng damdamin ko, dami ko rin iniisip. Kasi nga, marami din tayong iniisip na problema. Baga, hindi natin maiwasan ng mga ganun. Pero, ang mahalaga doon natuto tayo. Siguro lawakan ko na lang yung talaga yung ating pasensya kasi mga bata po talaga yan, makukulit. Pero kailangan madisiplina sila sa tamang pamamaraan. Ako pa naman, pag talagang namalo talaga malakas, kaya nagagalit ang asawa ko. Kasi iba ako mamalo talaga. Siguro dahil sa mga nangyari din sa atin before, na kumbaga minaltrato tayo. Mga taong kamag-anak natin at ibang tao. Pero wala akong maalala na napalo ako ng tatay ko kasi nga maliliit pa kami, iwalay na kami. So, pinaampon niya na ako sa ibang tao. Ibang tao na ang nanakit sa atin. So, siguro doon ko nakita. Pero hindi naman yung lagi ako namamalo. Pag sobra na talaga, talagang kailangan pitikin ang bata para makita niya yung mali niya. Sige po, maraming salamat. Na-share ko lang po sa inyo. Tao lang po tayo. At ang mahalaga nun nagsisi tayo sa ating pagkakamali. Okay? Maraming salamat po. God bless po sa lahat. Ingat po tayo.